Ang tubig ay buhay. Sa loob ng mahigit 4 na bilyong taon, ang mga tao, hayop, at halaman sa mundo ay umaasa sa tubig para mabuhay. Ngayong 2013 ang International Year of Water Cooperation. Kaya alamin natin ang lahat ng pwedeng alamin sa paggamit ng tubig. Susubukan din natin ang iba't ibang nauusong libangan na ginagawa sa tubig. At papasok din tayo sa mga kwarto na under the sea ang disenyo. Lahat aalamin, wala kaming di susungin. Ito po si Kuya Kim, Matanglawin. Sa pangunguna ng Tajikistan, diniklara ng United Nations ang 2013 bilang International Year of Water Cooperation. Ayon sa United Nations, ang tubig ay isang pangangailangan na pinaghahatian ng lahat ng tao sa mundo. Ibig sabihin, kapag inaksa ito ng isang tao o bansa, apektado ang kanyang kapwa o karatig bansa. Pabala din ng UN kung hindi tayo aksyon ngayon, maaring pagdating ng 2015, bababa ng kalahati ang supply ng malinis na tubig. Kaya naman sinisimula na ang iba't ibang programa sa buong mundo para mamulat ang marami sa kahalagahan ng tubig. Ang Earth ay tinawag na Blue Planet dahil puno tayo ng tubig. 70% ng surface ng ating mundo ay tubig. Alam niyo bang ang tubig sa ating planeta ay umiikot lamang? Hindi ito nadadagdagan. 3% lang ng tubig sa mundo ay tubig tabang o fresh water at kasama na dyan ang tubig na nabuo sa mga nagyayelong lugar. 1% lang dito ang talagang nagagamit ng tao sa araw-araw na pamumuhay. At ang kakarampot na porsyento lang dito na 0.007% ang pwedeng inumin. Alam niyo ba na ang tubig tabang ay actually merong asin pero 1% lamang. Ang tubig dagat naman, merong 2 kutsaritang asin sa isang basong tubig tabang. Hindi natin pwedeng inumin ang tubig dagat dahil matutuyo ang ating mga red blood cells at magko-collapse ang ating mga internal organs. Dito sa Ortigas, isang living freshwater museum ang aming nadiskubre. Dito makikita ang iba't ibang uri ng isda na sa tubig tabang lang matatagpuan. Nandito tayo ngayon sa Las Farolas. Ang Las Farolas ay salitang Espanyol, ang ibig sabihin ay parola o lighthouse. Ito ang natatanging living museum ng mga freshwater ornamental fishes sa buong mundo. Nito lang Abril binuksan sa publiko ang Las Farolas. Las Farolas is the pride of the Philippines because this is the only of its kind in the world. Walang nag-attempt na maglagay nito sapagkat it's very delicate to maintain freshwater fishes. Ang mga isda natin dito ay galing sa 4 na kontinente ng mundo. Asia, America, Africa, and Europa. Matatagpuan dito ang mahigit 2,000 uri ng isda. Kasama dyan ang platinum piranha o Cariba piranha na matatagpuan sa Venezuela. Tinatawag itong platinum dahil sa kinang ng kanyang kaliskis. At tulad ng ibang piranha, mabagsik din ito pagdating sa kainan. At may mga man-made hybrid fish din dito na kung tawagin ay blood parrotfish. Bunga ito ng pinaghalong uri ng isda, ang Midas cyclid at redhead cyclid. Hindi ito makikita sa wild at pinalaki lamang ng mga tao. Pambihira naman ang Neoceratodus forsteri o Australian lungfish. Ito ay isang living fossil. Ito na lang ang natitira sa pamilya ng mga lungfish na nabuhay noong pang panahon ng mga dinosaur. Lahat ng makukulay na isdang ito ay nakadisplay sa mga aquarium na may iba't ibang tema. Tulad ng Philippine Church, Lighthouse, Exotic Mindanao, at Northern Philippines. At ito naman ang Arapaima, isa sa pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo. Lumalaki ito ng hanggang mga 8 feet in captivity, pero in the wild, dun sa Amazon, lumalaki ito ng hanggang mga 15 feet, mas mahaba pa sa isang jeep. Alam niyo bang malupit ang Arapaima pagdating sa kainan? Kapag gutom, kaya nilang tumalon sa tubig para manghuli ng ibon at iba pang hayop. May kakaibang tunog din silang ginagawa. At napansin ko ito nang minsan nagpakain ako ng Arapaima. Ito naman ang tangke ng pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo. Ang tawag dito ay Arapaima. Ang haba nito ay mga 15 feet. At nakikita ito sa Amazon River. Doon sa Amazon, ang tawag ng mga Indians doon ay piraruku.
Kakaiba itong animal na ito dahil pag sila ay pumupunta sa surface para kumain, gumagawa sila ng isang tunog na parang ubo. Gumaganyan sila. Mag-eksperimento tayo ngayon at pakakainin natin sila ng kanilang paboritong pagkain na kapwa isda. At ibabagsak natin dito at tingnan natin kung gagawin nila yung tunog na yan at kung paano sila kumain. Medyo merong screen dito at napakahalaga niyan dahil nangangagat itong isdang to. Hindi ko pwede ipasok ang kamay ko dahil pag nakagat tayo, may kalalagyan tayo. Ito na, kita mo ito ulo niya at ibabagsak natin dito ang galunggong at tingnan natin kung anong gagawin niya. Isa, dalawa, tatlo. Wah! 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 Nakita nyo na? Medyo malakas pala, no? Ayos! Nakita nyo, napakalakas. Uy, nahulog! Yun. Isa pa. Yun. Medyo nakakain na yung isang yun. Pakainin naman natin itong kanyang kapartner. Mas malaki itong isang to, no? Ito, ganda rito. Yan. Babagsak natin at mas malaking isda ang babagsak ko. At tingnan natin kung anong kanyang gagawin. Pirarucu o arapaima. Pakakainin natin. Ito ang pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo na nakikita sa Amazon. Isa, dalawa, tatlo. Hoy! Hoy! Ang ganda ng ubo niya, no? Bilang pangangalaga sa kalikasan, kasama natin ngayon si Mang Jun at tutulong tayo sa paglinis nitong napakagandang aquarium na may malaking arapaima sa loob. Maging mapanuri, mapagbansyat, mapangahas. Mataklawin! Tatlong beses kada linggo pakainin ng mga arapaima at kada kain nililinisan din ang kanilang aquarium. Bukod sa pagpunas sa salamin, kailangang i-vacuum ang sahig para makolekta ang mga dumi. Kada linggo, umaabot ng kalahating kilo ang dumi na kanilang nakukuha rito. Napakaliit na tangki lamang nito nililinis natin na talagang napakahirap. Siguro pa kailang square meters lamang ito. Paano kaya natin lilinisin ang karagatan na milyon-milyong hektarya ang bakit? Mahirap talaga.